Isipin mo ang isang imperyo na kasing lawak ng isang kaharian na umaabot mula sa Ehipto hanggang sa mga bundok ng India, kung saan isang tao lamang ang may kapangyarihang magtakda ng kapalaran ng milyon-milyong tao sa pamamagitan ng isang simpleng galaw ng kanyang gintong setro. Iyon ang Imperyong Persiano, ang pinakamalaking kapangyarihan ng sinaunang mundo. Ngunit ang hindi lamang nakakapagpahanga sa mga Persiano ay ang kanilang lakas militar o ang kanilang mga marangyang palasyo ng marmol at ginto. Hindi nila alam na tupad nila ang mga hula na isinulat bago pa sila umusbong. Higit sa 100 taon bago ipinanganak si Ciro, isang hari ng Persya ang binanggit sa kasulatan na pinalaya ang bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin at pinunduhan ang muling pagtatayo ng templo ng Jerusalem. Isa pang emperador ng Persya ang nagligtas sa mga Hudyo mula sa isang planadong genocide nang hindi alam na ang kanyang sariling reyna ay Hudyo. Ang mga Persyano ay hindi lamang mga mananakop, sila ay mga banal na instrumento na nagbago ng daloy ng kasaysayan ng Biblia na gumabay sa bayan ng Babylonia patungo sa Jerusalem mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Ngayon, mauunawaan mo kung sino talaga ang mga Persyano sa Biblia at kung bakit ginamit sila ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga layunin na walang hanggan. Libu-libong taon na ang nakalilipas sa mga malalayong lupain sa silangan na nirahan ng isang bayan na magpapabago sa kapalaran ng Israel. Sila ay mga Persyano, mga inapo ng mga mandirigma na dumating mula sa Hilaga at nanirahan sa isang disyertong rehiyon na may mga bundok na tinatawag na Persis mula sa pangalan ng imperyo. Habang ang mga Israelita ay naghihirap bilang mga alipin sa Babylonia, malayo sa kanilang minamahal na Jerusalem, nagsisimula ang mga Persyano na mag-organisa bilang isang makapangyarihang bansa. Sa simula, ang mga Persyano ay hindi ang nagmamay-ari ng kanilang mga lupain. Nasa ilalim sila ng pamumuno ng mga Medo, isang bayan na kumukontrol sa malaking bahagi ng rehiyon. Ang mga lider ng Persya ay nagsilbi bilang mga basal ng mga hari ng Medo, sumusunod sa kanilang mga utos. Gayunpaman, sa mga basal na ito may isang espesyal na pamilya, ang dinastiyang Achaemenid, mula sa kung saan lilitaw ang isang kamanghamanghang tao, si Ciro. Ang kanyang pangalan ay nakatala na sa mga hula ng Israel bago pa siya ipinanganak. Walang sino man sa Persya ang nag-iisip na ang kanilang bayan ng mga pastol at mandirigma ay magiging pinili ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga plano. Habang ang mga Hudyo ay umiiyak sa mga tabi ng mga ilog ng Babylonia, iniisip ang Sion, ang mga Persyano ay lumalago sa lakas at bilang. Ang kasaysayan ay malapit ng magbago sa isang kamanghamanghang paraan. Higit sa 100 taon bago ipinanganak si Ciro, sumulat si Propeta Isaias ng isang kamanghamanghang bagay. Inihayag ng Diyos sa kanya ang eksaktong pangalan ng taong magpapalaya sa kanyang bayan. Sa aklat ni Isaias, Kabanata 45, talata 1, isinulat ni Isaias, "Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran si Ciro, na aking kinuha sa kanang kamay, upang pasakopin ang mga bansa sa harap niya at paluwagin ang mga balakang ng mga hari, upang buksan sa harap niya ang mga pintuan at ang mga pintuan ay hindi magsasara." Ang hula na ito ay nagpapakilala kay Ciro bilang ang pinahiran ng Diyos, ang magpapalaya sa Israel. Nang umakyat si Ciro sa trono ng Persya noong 559 siya ay BC bata at determinado. Ang kanyang unang malaking hamon ay ang labanan ang mga Medo, ang bayan na namuno sa mga Persyano sa loob ng matagal na panahon. Sa pamamagitan ng talas ng isip sa militar at diplomasya, gumawa si Ciro ng isang kamanghamanghang bagay. Pinagsama niya ang mga Persyano at tinalo ang mga Medo nang hindi sila pinapasama. Sa halip na tratuhin sila bilang mga tinalo, ginawa niyang mga kaalyado. Ang kakaibang paraang ito ng pananakop
ay magiging dahilan upang maging isang walang kapantay na hari si Ciro sa kasaysayan. Ang mga tagumpay ni Ciro ay mabilis na lumaganap. Inangkin niya ang kaharian ng Lydia at ang mga mayayaman nitong lungsod. Bawat teritoryong napanalunan ay tinanggap ng may respeto. Pinayagan ni Ciro ang mga bayan na mapanatili ang kanilang mga tradisyon at Diyos. Ang estratehiyang ito ang nagpasikat sa kanya sa mga bayan ng nasakop, isang bagay na bihira sa mga panahong iyon ng karahasan. Ngunit ang pinakamalaking katuparan ng hula ay darating pa. Hindi pa alam ni Ciro na inihahanda siya ng Diyos upang palayain ang mga Hudyo. Ang Babylonia ay ang pinakamagandang lungsod sa kilalang mundo na may mga pader na kasing lapad ng 2 karwahe na maaaring magtakbuhan ng magkasama. Ang mga hanging gardens ay humahanga sa mga bisita. Ang hari na si Nabonido at ang kanyang anak na si Belshazzar ay namumuno ng may pagmamalaki. Naniniwala na ang kanilang kuta ay hindi kailanman mapapalitan. Ang ilog Euphrates ay dumadaan sa lungsod na nagbigay ng saganang tubig at ang Babylonia ay tila hindi matitinag. Noong 539 BC, nagsagawa si Belshazzar ng isang malaking handaan para sa 1,000 mga maharlika. Sa pagdiriwang, iniutos niyang dalhin ng mga banal na sisidlan na ninakaw ng kanyang lolo na si Nabucodonosor mula sa templo ng Jerusalem. Ang mga bisita ay uminom mula sa mga sisidlang ito na pinupuri ang kanilang mga Diyos ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Nang panahong iyon, isang nakakatakot na bagay ang nangyari. Inilarawan sa aklat ni Daniel, Kabanata 10, talata 5. Sa oras ding iyon ay lumitaw ang mga daliri ng isang kamay ng tao na sumulat sa ibabaw ng kaldereta sa pader ng palasyo. At nakita ng hari ang kamay na sumusulat. Ang mga salitang nakasulat sa pader ay Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Wala ni isa sa mga pantas ng Babylonia ang nakapag-interpretasyon ng mga ito. Kaya't tinawag nila si Daniel, ang propetang Hudyo, upang ipaliwanag ang mga ito. Tumingin siya sa hari at ipinaliwanag ang kahulugan. Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at natapos na. Tekel, ikaw ay mabigat sa timbangan at natagpuan na kulang. Peres, ang iyong kaharian ay nahati at ibinigay sa mga Medo at Persyano. Sa gabing iyon, habang ang mga Babylonyo ay nagdiriwang, ang hukbo ni Ciro ay nagsagawa ng isang kahangahangang plano. Iniliko ng mga Persyano ang mga tubig ng ilog Euphrates patungo sa isang artipisyal na kanal, kaya't nakapasok ang mga sundalo sa ilalim ng mga pader ng lungsod nang hindi sila na-detect. Ang mga pinto sa loob ng lungsod ay bukas dahil sa pagdiriwang. Gaya ng ipinahayag ni Isaias, hindi nagsara ang mga pinto kay Ciro. Natapos ang Kabanata 5 ng Daniel sa talata 30. Sa gabing iyon ay pinatay si Belshazzar, hari ng mga Kaldeo. Ang hula ay natupad ng eksakto. Nang kunin ni Ciro ang Babylonia, gumawa siya ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng ibang mananakop. Sa halip na alipinin ang mga nasakop na bayan, pinalaya niya sila. Sinasabi ng mga historiador na si Ciro ay iba sa ibang mga hari. Iginagalang niya ang mga paniniwala ng bawat bayan at pinapayagan silang makabalik sa kanilang mga lupa. Ngunit para sa mga Hudyo, ito ay espesyal. Ipinakita sa kanya ang mga hula ni Isaias kung saan ang kanyang pangalan ay nakasulat na. Namangha si Ciro nang makita niyang tinawag siya ng Diyos ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pangalan niya, higit sa 100 taon bago siya ipinanganak. Noong 538 BC, isang taon pagkatapos sakupin ng Babylonia, nagbigay si Ciro ng isang pambihirang kautusan. Ang aklat ni Esdras ay nagtatala nito sa Kabanata 1, talata 2 at 3. Ganito ang sabi ni Ciro, hari ng Persya, si Jehovah, ang Diyos ng langit, ay nagbigay sa akin ng lahat ng kaharian ng lupa
at iniutos sa akin na magtayo ng isang bahay para sa kanya sa Jerusalem na nasa Juda. Sino man sa inyo mula sa kanyang bayan ay lumakad at ang Diyos ay sumakaniya at magtungo sa Jerusalem na nasa Juda at magtayo ng bahay para kay Jehova, ang Diyos ng Israel. Ang kautosang ito ay hindi lamang nagpapaintulot sa mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupa, kundi pinapayagan din ang muling pagtatayo ng templo na winasak ni Nabucodonosor 70 taon na ang nakalipas. Pumunta si Ciro ng higit pa, iniutos niya na ang mga gastos sa pagtatayo ay babayaran mula sa kabangyaman ng hari. Ang Kabanata 1 ng Esdras ay nagpapatuloy sa talata 4, at sa lahat ng matitira sa alinmang lugar na kanilang tinitirhan, tulungan sila ng mga tao ng kanilang lugar ng pilak, ginto, mga pag-aari, mga hayop at mga voluntaryong handog para sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ibinigay din niya ang mga banal na kagamitan na ninakaw ni Nabucodonosor mula sa templo ni Solomon. Ang Kabanata 1 ng Esdras ay nagdetalye na ibinigay ni Ciro ang bibados yung 400 mga kagamitan na ginto at pilak kay Sesbazar, prinsipe ng Huda, upang dalhin ang mga ito pabalik sa Jerusalem. Kasama sa mga kagamitan ang mga mangkok na ginto, mangkok na pilak, mga kutsilyo at mga tasa na ginamit sa orihinal na pagsamba. Nang ipahayag ang kautusan ni Ciro sa buong imperyo, naharap ang mga Hudyo sa isang mahirap na desisyon. Marami sa mga ipinanganak sa Babylonia ay hindi pa nakakita ng Jerusalem at sa kabila ng pagkakaroon ng mga tahanan, negosyo at pinalakas na mga pamilya, nakaramdam sila ng tawag na bumalik sa Juda. Mahabang at mapanganib ang daraanan, dumadaan sa mga disyertong lugar at bundok, ngunit libu-libong Hudyo na pinapalakas ng kanilang hangaring ibalik ang bahay ng Diyos ay nagdesisyon na magsimula ng paglalakbay. Ang pamumuno ng unang grupong ito ay pinangunahan ni Zorobabel, isang tuwirang inapo ni Haring David, at Josue, anak ni Josadak, na magiging ang pinakamataas na pari. Ang Kabanata 2 ng Esdras ay nagtatala ng tumpak na bilang. Ang buong kongregasyon ay umabot sa 40,162 na tao. Bukod pa ang 7,337 na mga alipin at mga alilang babae at 200 mga awit. Esdras 2:64. Ang paglalakbay na higit sa 100 kilometros ay tumagal ng humigit kumulang 4 na buwan. Dala nila ang mga banal na kagamitan, kanilang mga personal na gamit at mga supply. Hindi lahat ng Hudyo ay bumalik. Marami na umunlad sa Babylonia ay piniling manatili, ngunit nagambag sila ng maluwag sa ginto, pilak at mga hayop upang suportahan ang mga umalis. Nang makarating sa Jerusalem, ang tanawin ay nakakagalit. Ang lungsod na dating kaluwalhatian ng Israel ay wasak na. Ang mga pader ay giniba at ang templo na dating kamangha-mangha ni Solomon ay naging isang tambak ng mga nasunog na bato. Ang mga bahay ay wasak at ang kalikasan ay sumakop sa lahat. Ngunit sa kabila ng pagkawasak, ang mga nakabalik ay puno ng pag-asa. Alam nilang dinala sila ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako. Ang unang ginawa nila pagkadating ay ang muling pagtayo ng altar. Dahil sa kabila ng pagkawasak ng templo, kailangan nila ng lugar upang mag-alay ng mga handog. Ang Kabanata 3 ng Esdras ay nagsasaad. Pagkatapos ay nagtayo si Jesua, anak ni Josadak, at ang kanyang mga kapatid na mga pari, at si Zorobabel, anak ni Salatiel, at ang kanyang mga kapatid, at itinayo nila ang altar ng Diyos ng Israel upang mag-alay doon ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Esdras 3:2. Ipinagdiwang nila ang pista ng mga tabernakulo at nagsimula ng mga pang-araw-araw na handog. Sa pangalawang taon, pagkatapos ng kanilang pagdating, nagsimula silang maglatag ng mga pundasyon ng bagong templo. Nag-hire sila ng mga mason at karpentero at bumili ng kahoy na sedro mula sa Lebanon tulad ng ginawa ni Solomon. Nang mailatag
Ang mga pundasyon, nagbihis ang mga pari at tumugtog ng mga trompeta. Ang mga Levita na may mga cymbals ay nagpuri sa Diyos. Ang talata 11 ng Kabanata 3 ay nagsasaad. Sila'y umawit, nagpupuri at nagpapasalamat kay Jehova na nagsasabi, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang awa ay magpakailanman sa Israel. Ngunit ang pagdiriwang ay nagkaroon ng isang sandali ng kalungkutan. Ang talata 12 ay nagsasaad, at marami sa mga pari, sa mga Levita at mga pinuno ng mga sambahayan ng kanilang mga ama, mga matandang nakakita sa unang templo, nang makita nila ang mga pundasyon ng templong ito, ay umiyak ng malakas, habang ang iba naman ay nagsisigaw ng malalaking sigaw ng kagalakan. Ang mga kabataan ay sumigaw ng kagalakan, ngunit ang mga matatanda na naaalala ang kaluwalhatian ng templo ni Solomon ay umiyak nang makita nila ang kababaan ng mga bagong pundasyon. Agad na sumik ang oposisyon. Ang mga kalapit na bayan, lalo na ang mga Samaritano, ay hindi nais na muling itayo ng mga Hudyo ang templo. Sa simula, sinubukan nilang makipagtulungan sa proyekto, ngunit tinanggihan sila ni Zorobabel dahil hindi malinis ang kanilang mga intensyon. Kaya tulad ng inilarawan sa Kabanata at talata 4, ang mga tao sa lupa ay tinakot ang bayan ng Juda at pinagmumumulan upang hindi sila magtayo. Nag-hire sila ng mga tagapayo upang hadlangan ang kanilang mga Sumulat plano. Sila ng mga liham sa hari ng Persya. Inakusahan ang mga Hudyo ng muling pagtatayo ng isang mapanghimagsik na lungsod. Ang mga paratang na ito ay naging epektibo. Isang bagong hari ang umakyat sa trono ng Persya, at nang mabasa niya ang mga liham ng paratang, iniutos niyang ihinto ang pagtatayo. Ang Kabanata 8 talata 2 ay nagsasaad, ang gawain sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem ay tumigil, at tumigil ito hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario, hari ng Persya. Sa loob ng mga 15 taon, ang mga pundasyon ng templo ay iniwan. Nawala ang sigasig ng mga tao at nagsimula silang mag-focus lamang sa pagtatayo ng kanilang mga sariling bahay. Iniwan ang bahay ng Diyos. Lumipas ang mga taon at nanatiling hindi natatapos ang templo. Ang mga Hudyo ay nahulog sa isang rutina, nagtatrabaho sa kanilang mga lupain, pinapalago ang kanilang mga bahay at inaalagaan ang kanilang mga negosyo. Ngunit ang templo ng Diyos ay nanatiling sirang-sira. Nangyari na lang, pinili ng Diyos na magpadala ng 2 propeta upang gisingin ang bayan mula sa kanilang kapabayaan. Ang una ay si Propeta Ageo na tuwirang kinonfronta ang bayan sa 2 taon ng paghahari ni Dario. Ang Kabanata 1 ng kanyang aklat, talata 4, ay nagtatala ng kanyang mga salita. Panahon na ba upang kayo ay magtayo ng mga marangyang bahay, habang ang bahay na ito ay naiiwang wasak? Ipinakita niya sa bayan na ang kanilang kahirapan at pagkabigo ay bunga ng kanilang pagpapabaya sa mga prioridad ng Diyos. Sa talata 12, sinabi niya, marami kayong itinanim, ngunit kakaunti ang inaani. Kayo ay kumakain, ngunit hindi nasisiyahan. Kayo ay umiinom, ngunit hindi nabubusog. Kayo ay nagsusuot, ngunit hindi mainit. At ang nagtatrabaho para sa sahod ay nakakakuha ng kanyang bayad sa isang bag na may butas. Ang mensahe ay malinaw, habang ang templo ay nananatiling sirang-sira, hindi pagpapalain ng Diyos ang kanilang mga trabaho. Itinuro ni Ageo sa bayan sa talata 8, pumunta kayo sa bundok, magdala ng kahoy, at itayo ang templo, at doon ilalagay ko ang aking kalooban at ako'y maluluwalhati, sabi ng Panginoon. Ang mga salita ng propeta ay tumagos sa mga puso ng lahat. Si Zorobabel, ang gobernador, si Josue, ang mataas na pari, at ang natitirang mga tao ay nagsama-sama sa pagsunod. Kasabay nito, itinaas ni Diyos ang propetang Zacarias na nagdala ng mga salita ng pampatibay at pananampalataya. Habang kinukontra ni Ageo, pinapalakas ni Zacarias ang loob ng bayan.
Sa Kabanata 1, talata 10, ipinangako ng Diyos, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ako ay bumalik sa Jerusalem na may awa. Dito itatayo ang aking bahay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang linya ng plumbong ay iaabot sa Jerusalem." Nakakita si Zacarias ng mga pangitain tungkol sa hinaharap na kaluwalhatian ng Jerusalem at ang pagdating ng Mesyas na nagbigay sa mga tao ng pag-asa. Ang Kabanata 2 ng Esdras ay nagbubuod sa talata 2. Si Ageo at Zacarias, anak ni Ido, ay nagpropesya sa mga Hudyo na naroroon sa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na siyang sumasa kaniya. Yang talata 2 ay nagpapatuloy, kaya't si Zorobabel, anak ni Salatiel, at si Josue, anak ni Josadak, ay tumayo at nagsimulang itayo ang bahay ng Diyos sa Jerusalem kasama ang tulong ng mga propeta ng Diyos. Ngayon, wala nang makakapigil sa gawain. Nang magsimula ulit ang trabaho, sinubukan ng mga kaaway na pigilan ito. Ang gobernador ng rehiyon, si Tattenai, at ang iba pang mga opisyal ay lumapit at tinanong kung sino ang nag-utos sa proyekto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang mga Hudyo. Ang talata 11 ng Esdras 5 ay nagtatala ng kanilang sagot. Kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa, at kami ay nagtatayo ng bahay na itinayo noong mga nakaraang taon, itinayo at tinapos ng malaking hari ng Israel. Ipinaliwanag nila kay Tattenai ang kautusan ni Ciro. Sumulat si Tattenai ng isang liham kay Haring Dario, humihiling na suriin sa mga talaan kung talagang mayroon bang ganoong kautusan. Nag-utos si Haring Dario ng masusing pagsusuri. Sa Kabanata 6, talata 2, nakasulat, "At natagpuan sa Ekbatana, sa palasyo ng lalawigan ng Media, isang aklat na may ganitong nakasulat, Memorya. Natagpuan nila ang orihinal na kautusan ni Ciro na nag-uutos sa muling pagtatayo ng templo. Hindi lamang pinagtibay ni Dario ang kautusan ni Ciro, kundi naging mas mapagbigay pa siya. Ang Kabanata 9, talata 8 hanggang 10 ay nagsasaad ng kanyang sagot. Sa aking utos, gawin ang lahat ng kinakailangan para sa muling pagtatayo ng bahay ng Diyos. Mula sa yaman ng hari, mula sa buwis, sa kabilang ibayo ng ilog, ibigay agad sa mga taong ito ang mga kinakailangan upang hindi maputol ang trabaho, at ang mga kinakailangan tulad ng mga batang baka, tupa at kambing para sa mga handog na susunugin sa Diyos ng langit, trigo, asin, alak at langis, ayon sa sinabi ng mga pari sa Jerusalem, ay ibigay sa kanila araw-araw ng walang hadlang upang mag-alay ng mga kalugod-lugod na handog sa Diyos ng langit at magdasal para sa buhay ng hari at ng kanyang mga anak. Higit pa rito, nagtakda si Dario ng isang matinding parusa para sa sinumang magsusubok na baguhin ang kanyang kautusan. Ang talata 11 ay nagsasaad, "Gayon din sa aking utos, sinuman ang magbago ng kautusang ito ay aalisin ang isang poste mula sa kanyang bahay at ipapako siya rito, at ang kanyang bahay ay gagawing dumi." Sa buong suporta ng Imperyong Persyano, ang pagtatayo ng templo ay nagpatuloy ng walang sagabal. Ang mga matanda ng mga Hudyo ay patuloy na nagtayo at umunlad sa ilalim ng propesiya ni Ageo at Zacarias. Ang Kabanata 9, talata 14 ay nagsasaad, ang mga matanda ng mga Hudyo ay nagtayo at umunlad ayon sa propesiya ni Ageo at Zacarias, anak ni Ido. Sa gayon, natapos nila ang gawain ayon sa utos ng Diyos ng Israel, ayon sa utos ni Ciro, Dario at Artaxerxes, mga hari ng Persya. Sa wakas, noong 3 araw ng Adar, sa 6 na taon ng paghahari ni Dario, natapos ang templo. 70 taon ang lumipas mula sa pagkawasak ng unang templo, eksakto tulad ng ipinropesiya ni Jeremias. Ang bagong templo ay hindi kasing gold o kasing laki ng templo ni Solomon, ngunit kumakatawan sa isang mas makulay na bagay, ang katapatan ng Diyos sa pagtupad sa kanyang salita na ibalik ang kanyang bayan. Ilang taon pagkatapos ng muling pagtatayo ng templo,
isang bagong hari ang umakyat sa trono ng imperyo ng Persya. Ang pangalan niya ay Asuero, na kilala rin bilang Xerxes. Siya ay namuno sa pinakamalaking imperyo na nakita ng mundo hanggang sa panahong iyon. Nagsisimula ang aklat ni Esther sa Kabanata 1, Talata 1 na inilarawan ang kanyang kapangyarihan. Nangyari sa mga araw ni Asuero na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia sa 127 mga lalawigan. Ang kanyang imperyo ay umaabot sa 3 kontinente, sumasaklaw sa mga lupang ngayon ay kilala natin bilang India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Turkey, Egypt at mga bahagi ng Africa. Ang taglamig na kabisera ng imperyo ay Susa, na kilala rin bilang Susan, isang marangyang lungsod na matatagpuan sa kung ano ngayon ang Iran. Ang talata 2 ng unang kabanata ay nagpapatuloy. Sa mga araw na iyon, nang magpatatag si Asuero sa trono ng kanyang kaharian, na nasa Susa ang kabisera ng kaharian. Ang Susa ay isa sa 4 na kabisera ng imperyo na may mga imponenteng palasyo, mga haligi ng bato, mga patiyo na pinalamutian ng makukulay na mosaiko at mga hardin na humahanga sa lahat ng bisita. Si Asuero ay isang tao na may matinding ugali at mga kakaibang panlasa na mahilig ipakita ang kanyang yaman at kapangyarihan. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, nagpasya siyang magsagawa ng isang marangyang handaan. Ang Kabanata 1, Talata 3 ay nagpapaliwanag. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, gumawa siya ng isang handaan para sa lahat ng kanyang mga prinsipe at mga tagapayo, kasama ang mga pinakamakapangyarihan sa Persya at Media, mga gobernador at mga prinsipe ng mga lalawigan. Hindi ito isang karaniwang handaan. Tumagal ito ng 100 araw o sikam na buwang buo kung saan ipinakita ni Asuero ang mga yaman ng kanyang maluwalhating kaharian at ang kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ang talata 4 ay nagsasabi, upang ipakita ang mga yaman ng kaluwalhatian ng kanyang kaharian, ang kislap at ang kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan sa loob ng 118 araw. Matapos ang 6 na buwan, nag-organisa siya ng isang 7 araw na handaan para sa lahat ng tao sa Susa, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ang talata 6 ay naglalarawan ng dekorasyon. Ang pavilyon ay puti, berde at asul, nakasabit sa mga linya ng linen at purpura, na may mga singsing na pilak at mga haligi ng marmol. Ang mga upuang ginto at pilak sa ibabaw ng porphyry, marmol, alabastro at hyacinth at ang mga tasa ng ginto na magkakaibang lahat ay puno ng alak ng hari. Ang lahat ng ito ay kumakatawan sa kaluwalhatian ng imperyo ng Persya sa kanyang rurok. Sa 7 araw ng handaan, na may pusong masaya mula sa alak, nagdesisyon si Asuero ng isang hakbang na magbabago sa lahat. Ang Kabanata 1, Talata 10 at 11 ay nagsasabi, sa 7 araw, nang ang puso ng hari ay masaya sa alak, iniutos niyang dalhin ang Reyna Basti sa kanyang harapan na may koronang hari upang ipakita sa mga tao at mga prinsipe ang kanyang kagandahan sapagkat siya ay napakaganda. Gusto ng hari na ipakita ang kanyang asawa sa harap ng mga lasing na bisita bilang isang tropeyo. Ngunit gumawa ng isang hindi inaasahang hakbang ang Reyna Basti. Ang talata 12 ay nagsasabi, ngunit ayaw dumaan ng Reyna Basti sa utos ng hari na ipinadala ng mga yunuko, at ang hari ay nagalit ng labis at nagningas ang kanyang galit. Ayaw ni Basti na ipakita bilang isang bagay na ginagamit sa harap ng mga lasing na lalaki. Ang kanyang ginawa ay nagpagalit sa hari, ngunit inilagay din siya sa isang mahirap na kalagayan. Kung hindi siya kumilos, magmumukha siyang mahina sa mata ng kanyang mga pinuno at gobernador. Kumonsulta si Asuero sa kanyang mga pantas at tagapayo tungkol sa dapat gawin. Isa sa kanila na si Memuka ay nagbigay babala na ang hindi pagsunod ni Basti ay magdudulot ng negatibong epekto sa buong imperyo. Sa mga talata 16 hanggang 8 ng Kabanata 1, sinabi ni Memuka,
Hindi lamang laban sa hari nagkasala ang Reyna Vashti, kundi laban sa lahat ng mga prinsipe at sa lahat ng mga bayan ng mga lalawigan ng Hari Asuero. Ang katotohanan na ang Reyna ay tumangging sundin ang mga kagustuhan ng hari ay maaring magdulot na ang lahat ng mga kababaihan sa imperyo ay hindi na igalang ang kanilang mga asawa. Kaya't inirekomenda ng mga tagapayo ng hari na magdesisyon siya ng matigas. Ang talata 19 ay nagsasabi, kung magustuhan ng hari, isang kautusang hari ang ipalabas na mairehistro sa mga batas ng Persya at Media upang hindi ito mabawi, na nagsasaad na si Vashti ay hindi na muling makaharap sa hari at isang ibang babae na mas nararapat kaysa sa kanya ang pipiliin upang maging reyna. Kaya upang mapanatili ang kanyang dangal na wala kay Vashti ang kanyang korona, ngunit binuksan ng kanyang pagkawala ang pagkakataon para sa isang batang Hudyo na umupo sa kanyang trono sa palasyo. Nang lumamig ang galit ng hari, nagsimulang mag-isip si Asuero tungkol sa desisyon laban kay Vashti. Inilakas ng kanyang mga tagapagsilbi ang sitwasyon at iminungkahi ang isang alternatibo. Ang Kabanata 2, talata 2 at 3 ay nagsasabi, sinabi ng mga tagapagsilbi ng hari, maghanap tayo ng mga batang dalaga ng mabuting itsura sa lahat ng lalawigan ng kanyang kaharian. Dalhin sila sa tahanan ng mga kababaihan sa ilalim ng pangangalaga ni Egay, yunuko ng hari, na siyang namamahala sa mga kababaihan at bigyan sila ng mga pinakamahusay na palamuti. Ang batang babae na magugustuhan ng hari ay magiging reyna sa halip ni Vashti. Nagustuhan ng hari ang mungkahi at ipinagawa ito. Sa lungsod ng Susa, may isang Hudyo na nagngangalang Mardukeo mula sa tribo ni Benjamin. Ang talata 5 ng Kabanata 2 ay nagsasabi, may isang Hudyo sa Susa, tahanan ng hari, na nagngangalang Mardukeo, anak ni Jair, anak ni Simei, anak ni Quis, mula sa angkan ni Benjamin. Dinala si Mardukeo mula sa Jerusalem kasama ang iba pang mga bihag ng sakupin ni Nabucodonosor ang lungsod. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang siya ang nag-alaga sa kanyang pinsang ulila. Ang talata 7 ay nagpapatuloy. Inalagaan niya si Hadasa o Esther na anak ng kanyang tiyuhin sapagkat siya ay ulila. Ang batang babae ay napakaganda at kaakit-akit. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, inampun siya ni Mardukeo bilang anak. Hadasa ang kanyang pangalang Hebreo, ngunit nakilala siya sa pangalang Persiano, Esther. Nang ipahayag ang kautusang hari, dinala si Esther sa palasyo kasama ang iba pang mga dalaga. Mula sa simula, nakuha ni Esther ang simpatsya ng lahat. Ang talata 9 ay nagsasabi, nagustuhan ni Esther ang mga mata ni Egay at agad niyang binigyan siya ng mga palamuti at pagkain at 7 piling dalaga mula sa bahay ng hari at dinala siya sa kanila sa pinakamagandang lugar sa tahanan ng mga kababaihan. Si Egay, ang yunuko na namamahala sa mga kababaihan, ay napansin ng isang bagay na espesyal kay Esther at tinrato siya ng malaking pag-iingat. Inutusan ni Mardukeo si Esther na huwag ipahayag ang kanyang pinagmulan. Ang talata din ay nagsasabi, hindi ipinahayag ni Esther kung anong bansa siya o ang kanyang angkan, sapagkat inutusan siya ni Mardukeo na huwag itong gawin. Araw-araw, dumadaan si Mardukeo sa bahay ng mga kababaihan upang malaman kung kumusta si Esther at kung anong nangyayari sa kanya. Ang mga dalaga ay dumaan sa 12 buwan ng paghahanda bago makatagpo sa hari. Ang talata 12 ay nagsasabi, kapag dumating ang oras ng bawat dalaga upang magtungo sa hari pagkatapos ng 12 buwan ng paghahanda, ayon sa batas tungkol sa mga kababaihan, 6 na buwan na may langis ng mirra at 6 na buwan na may pabango at mga aromatikong langis, sila ay magpapalipas ng isang gabi kasama ang hari. Sa panahong ito, bawat dalaga ay pwedeng magdala ng anumang nais nilang dalhin sa palasyo. Nang dumating ang oras ni Esther, hindi siya humiling ng anuman, kundi ang iminungkahi ni Egay, ang yunuko na namamahala sa mga kababaihan.
Ang talata 15 ay nagsasabi, nang dinala si Esther, anak ni Abihail, tiyuhin ni Mardukeo, na siyang nag-ampon sa kanya bilang anak sa hari, hindi siya naghanap ng anuman kundi ang iminungkahi ni Egay. Ang epekto ni Esther sa hari ay agad-agad. Ang talata 2:17 ng Kabanata 2 ay nagpapaliwanag, inibig ng hari si Esther higit pa kaysa sa lahat ng ibang mga babae at siya ay nakatagpo ng biyaya sa kanyang harapan, higit pa kaysa sa lahat ng iba pang mga dalaga. Ipinagayuman niya ang koronang hari sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna sa halip ni Vashti. Nangyari ito sa 10 buwan, Tebet, sa 7 taon ng paghahari ni Asuero. Nagdaos ang hari ng isang malaking handaan bilang parangal kay Esther at nagproklama ng isang araw ng pahinga sa mga lalawigan. Sa panahong ito, sumusunod sa mga tagubilin ni Mardukeo, hindi ipinahayag ni Esther na siya ay Hudyo. Si Mardukeo, na may ugali ng palaging pagpapalipas ng oras malapit sa pintuan ng hari, ay may pribilehiyong malaman ang maraming mahalagang pangyayari sa palasyo. Ang Kabanata 2, talata 2:19 ay nagbanggit nang ang mga dalaga ay muling ipunin sa pangalawang pagkakataon, si Mardukeo ay nakaupo sa pintuan ng hari. Nakikita at naririnig niya ang maraming mahalagang bagay na nangyayari sa palasyo. Isang araw, habang si Mardukeo ay nasa kanyang pwesto, narinig niya ang isang nakakabahalang balita. 2 sa mga yunuko ng hari na responsable sa pagbabantay sa pintuan ay nagplano upang patayin si Asuero. Ang talata 21 ng Kabanata 2 ay nagsasabi, sa mga araw na si Mardukeo ay nakaupo sa pintuan ng hari, si Bigta at Teres, 2 yunuko ng bantay ng hari, ay nagalit at nagplano na patayin si Asuero. Bagaman hindi natin alam ang eksaktong dahilan, tiyak nilang ninais na patayin ang hari. Hindi naggatubili si Mardukeo. Agad niyang ipinagbigay alam kay Esther ang balita. Ang talata 22 ay nagsasabi, nang malaman ito ni Mardukeo, sinabi niya kay Esther na dinala ang balita sa hari sa ngalan ni Mardukeo. Ang katapatan ni Mardukeo sa hari ay tapat, kahit na hindi alam ni Asuero na siya ay Hudyo o kamag-anak ng reyna. Ang kaso ay inimbestigahan at ang balak na pagpatay ay nakumpirma. Ang talata 23 ay nagtatapos, isinagawa ang investigasyon at nakumpirma ang kaso. Kaya ang 2 yunuko ay ipinako sa krus at ang kaso ay nirekord sa aklat ng mga kronika ng hari. Ang insidente ay opisyal na naitala, ngunit kakaiba, hindi pinansin o binigyan ng gantimpala si Mardukeo sa oras na iyon. Ang pangyayari ay simpleng naitala ng walang pasasalamat o gantimpala. Sa kabila ng pagliligtas sa buhay ng hari, nakalimutan si Mardukeo sa oras na iyon. Gayunpaman, ang tila hindi mahalagang tala na iyon sa mga kronika ng hari ay magiging susi sa kaligtasan ng buong bansang Hudyo. Pagkatapos nito, nagpasya si Asuero na itaas ang isa sa kanyang mga tauhan kaysa sa lahat ng iba. Ang Kabanata 3, talata 1 ay nagpapakilala sa karakter na ito. Pagkatapos nito, itinaas ni Asuero si ama, anak ni Hameda, Agageo, at iginawad sa kanya ang karangalan. Inilagay siya sa itaas ng lahat ng mga prinsipe na kasama niya. Itinaas si ama sa pinakamataas na posisyon sa imperyo maliban lamang sa hari. Ngunit may isang mahalagang detalye sa kanyang pinagmulan. Siya ay Agageo, inapo ni Agag, ang hari ng mga Amalekitas, mortal na kaaway ng Israel mula pa noong mga panahon ni Moises. Nang umalis ang Israel mula sa Ehipto, sinalakay ng mga Amalekitas ang mga mahihina at pagod na. Kaya't inihayag ng Diyos ang digmaan sa mga Amalekitas magpakailanman at iniutos kay Haring Saul na lipulin sila ng buo. Gayunpaman, ipinagpaliban ni Saul si Agag ang hari at si Samuel ay kinailangang patayin siya ng personal. Ngayon, mga siglo pagkatapos, isang inapo ni Agag ang umabot sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa imperyo ng Persya. Inutusan ng hari ang lahat na magpatira pa sa harap ni Haman.
tulad ng nakasaad sa talatang 2. At ang lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng palasyo ay nagpatirapa at nagbigay galang kay Haman, sapagkat ito ang iniutos ng hari. Gayunpaman, tumanggi si Mardukeo na magpatirapa o magbigay galang. Araw-araw, matigas ang kanyang desisyon na hindi magpasakop kay Haman. Tinanong siya ng ibang mga lingkod tungkol sa dahilan ng kanyang pagsuway. Sa kalaunan, ipinaliwanag ni Mardukeo ang dahilan ng kanyang postura. Ang talatang 4 ay nagsasaad nang sabihin ito sa kanya araw-araw at hindi siya nakinig. Inihayag nila kay Haman upang makita kung paninindigan pa rin ni Mardukeo ang kanyang desisyon, sapagkat ipinahayag na niyang siya ay isang Hudyo. Hudyo si Mardukeo at ang mga Hudyo ay hindi nagpaparaya kundi sa Diyos lamang. Bukod pa rito, alam niyang si Haman ay mula sa lahi ni Agag, isang matandang kaaway ng kanyang bayan. Nang malaman ni Haman na si Mardukeo ay isang Hudyo at kaya siya tumangging magpatirapa, ang galit ni Haman ay walang hangganan. Ang talatang 20 ay nagsasaad, nakita ni Haman na hindi magpatirapa si Mardukeo o magbigay galang sa kanya at siya ay nagalit ng labis. Gayunpaman, para kay Haman, ang pagpaparusa kay Mardukeo lamang ay hindi sapat. Ang talatang 6 ay nagsasaad, inisip niyang hindi sapat na parusahan lamang si Mardukeo, sapagkat alam na nila kung sino ang bayan ni Mardukeo. Kaya't nagplano si Haman na wasakin ang lahat ng mga Hudyo sa kaharian ni Ahasuero, ang bayan ni Mardukeo. Muling nabuhay ang matandang galit sa pagitan ng mga Amalekito at ng mga Hudyo. Nagdesisyon si Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo sa imperyo. Hindi nagpadalos-dalos si Haman, nagplano siya ng maayos kung kailan isa sa katuparan ang kanyang masamang plano. Ang Kabanata 3 talatang 7 ay nagsasaad, noong unang buwan na siyang buwan ng Nisan, sa 12 taon ng paghahari ni Ahasuero, ipinagpatuloy ang pur o paghuhulog ng kapalaran sa harap ni Haman para sa bawat araw at bawat buwan ng taon. At ang kapalaran ay nahulog sa buwan ng Adar, halos 1 taon pagkatapos. Nagpatuloy si Haman ng paghuhulog ng pur ayon sa kanyang pamahiing paniniwala upang piliin ang pinakaangkop na araw para isagawa ang henosidyo. Nang mapili na ang petsa, lumapit si Haman sa hari na may isang maingat na planadong akusasyon. Sa talatang 8 at 9, sinabi niya, may isang bayan na nakakalat sa lahat ng lalawigan ng iyong kaharian, na ang mga batas ay naiiba sa mga batas ng ibang mga tao, at hindi nila sinusunod ang mga kautusan ng hari. Hindi nararapat na pabayaan sila ng hari. Kung ikalulugod ng hari, ipag-utos ang kanilang pagkawasak. Magbabayad ako ng 10,000 talento ng pilak sa mga tagapangasiwa ng hari upang ilagay ito sa kabangyaman ng hari. Inilarawan ni Haman ang mga Hudyo bilang isang problemadong bayan at nag-aalok pa ng malaking halaga ng pera sa kabangyaman ng hari. Hindi nagsagawa ng investigasyon si Ahasuero ukol sa katotohanan ng mga akusasyon at nagkamali siya sa paggawa ng desisyon. Ang talatang 10 ay nagsasaad, kaya't inalis ng hari ang singsing mula sa kanyang kamay at ibinigay ito kay Haman na anak ni Amedata na Agageo, kaaway ng mga Hudyo. Ang singsing ng hari ay ang kanyang opisyal na selyo. Gamit ito, makagagawa si Haman ng mga kautusan sa pangalan ng hari na hindi pwedeng bawiin. Ang talatang 11 ay nagpapatuloy sa mga salita ng hari. Ang pilak na iyong inaalok ay iyo at gayon din ang bayan. Gawin mo sa kanila ang iyong nararapat. Sa gayon, binigyan ni Ahasuero si Haman ng ganap na kapangyarihan ukol sa kapalaran ng mga Hudyo. Agad na tinawag ang mga tagasulat ng hari. Ang talatang 12 ay nagsasaad, tinawag ang mga tagasulat ng hari noong unang buwan sa 13 araw ng buwang ito at isinulat nila ang lahat ng iniutos ni Haman sa mga satrapa ng hari, sa mga gobernador ng mga lalawigan at sa mga prinsipe ng mga tao,
Ayon sa bawat lalawigan ayon sa kanilang pagsusulat at ayon sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, sa pangalan ni Haring Ahasuero at nilagdaan ng selyo ng hari. Ang kautusan ay isinulat sa lahat ng mga wika ng imperyo at nilagdaan ng selyo ng hari. Ang nilalaman ay nakakatakot. Ang talatang 13 ay nagsasaad, nagpadala ng mga liham sa pamamagitan ng mga mensahero sa lahat ng lalawigan ng hari, na may kautusan na puksain, patayin at lipulin ng lahat ng mga Hudyo, mga kabataan at mga matatanda, mga kalalakihan at mga kababaihan, sa isang araw, sa 13 araw ng buwan ng Adar, at kunin ang kanilang mga ari-arian. Walang magiging pagbubukod. Lahat ng mga Hudyo, anuman ng edad o kasarian, ay papatayin sa isang araw at ang kanilang mga ari-arian ay aabusuhin. Isang ganap na plano ng henosidyo. Mabilis na umalis ang mga mensahero, dala ang mga kautusan sa lahat ng lalawigan. Ang talatang 15 ay nagsasaad, mabilis na umalis ang mga mensahero ayon sa utos ng hari at ang edikto ay ibinigay sa Susa, ang kabisera ng kaharian. Ang hari at si Haman ay naupo upang mag-inuman, ngunit ang lungsod ng Susa ay lubos na nalito. Habang ang hari at si Haman ay nagdiriwang ng alak, ang lungsod ay pinuno ng takot. Hindi naiintindihan ng mga tao kung bakit ibinaba ang utos na pumatay ng mga inosente. Para sa mga Hudyo sa Susa at sa buong imperyo, nagsimula ang pinakamalupit na bangungot. Nang malaman ni Mardukeo ang lahat ng nangyari, siya ay labis na nayanig. Ang Kabanata 4, talatang 1 ay naglalarawan ng kanyang reaksyon. Nang malaman ni Mardukeo ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang mga damit, nagsuot ng magaspang na damit at abo, at lumabas sa lungsod na humihiyaw ng malakas. Ang magaspang na damit ay isang kasuotan na ginagamit bilang tanda ng matinding kalungkutan at sakit. Ang abo sa kanyang ulo ay simbolo ng malalim na pagdadalamhati at sakit. Lumapit si Mardukeo sa pintuan ng hari, ngunit hindi siya makapasok sapagkat ang sinumang nakasuot ng magaspang na damit ay hindi makakapasok. Ang paghihirap ay hindi limitado sa Susa. Ang talatang 13 ay nagsasaad, sa bawat lalawigan kung saan nakarating ang kautusan ng hari, ang mga Hudyo ay nagdalamhati, nag-aayuno, umiiyak at nagluluksa. Marami ang nahiga sa magaspang na damit at abo. Sa 125th na lalawigan ng imperyo, ang mga Hudyo ay labis na malungkot at nag-aayuno. Alam nilang ang kanilang kapalaran ay naitakda at wala silang magagawa upang ipagtanggol ang kanilang sarili ayon sa mga batas ng imperyo. Sa loob ng palasyo, ang mga katulong at mga yunuko ni Esther ay nagbalita ng kalagayan ni Mardukeo. Ang talatang 4 ay nagsasaad, ang mga dalaga at mga yunuko ni Esther ay nagdala ng balita at labis na nag-alala ang reyna. Nagpadala siya ng mga damit upang isuot ni Mardukeo at iwanan ang magaspang na damit, ngunit tinanggihan niya ang mga iyon. Labis na nalungkot si Esther nang malaman ang paghihirap ni Mardukeo, at bagamat nag-aalok siya ng mga normal na damit, tinanggihan ito ni Mardukeo. Hindi siya nagdadalamhati sa personal na bagay, kundi sa hatol ng kamatayan na nakatakda para sa kanyang bayan. Nagpadala si Esther ng isang yunuko, si Hatak, upang siyasatin ang sanhi ng paghihirap ni Mardukeo. Sa talatang ito, ipinaliwanag, ipinahayag ni Mardukeo ang lahat ng nangyari at ibinigay ang impormasyon tungkol sa pilak na ipinangako ni Haman para lipulin ang mga Hudyo, pati na rin ang kopya ng kautusan ng pagkawasak upang ipakita kay Esther. Hiniling niya na mamagitan si Esther sa hari para sa kanyang bayan. Nang matanggap ni Esther ang mensahe, naunawaan niya ang panganib na kanyang kinaharap. Ang talatang 10 at 11 ay naglalarawan ng kanyang sagot.
Sinabi ni Esther kay Hatak na iparating kay Mardukeo na alam ng lahat ng mga lingkod ng hari at ng mga tao sa mga lalawigan na kung ang sinuman ay pumasok sa loob ng pasilyo ng hari nang hindi tinawag, tiyak na mamamatay, maliban kung i-extend ng hari ang kanyang gintong setro. Hindi ako tinawag upang makita ang hari sa loob ng 30 araw. Malinaw ang batas ng Persya. Ang pumasok sa harap ng hari nang hindi tinawag ay nangangahulugang kamatayan, maliban na lamang kung itaas ng hari ang kanyang setro. Hindi tinawag si Esther sa panahong iyon. Tinanggap ni Mardukeo ang kanyang sagot at nagpadala ng mensaheng magpapabago ng lahat. Sa talatang 13 at 14, sinabi niya, "Huwag mong akalain na dahil ikaw ay nasa palasyo, makakaiwas ka sa kamatayan higit sa sinumang Hudyo. Kung ikaw ay tumahimik sa pagkakataong ito, ang kaligtasan ay darating mula sa ibang lugar para sa mga Hudyo, ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay mamamatay. Sino ang nakakaalam kung hindi ka itinadhana para sa sandaling ito?" Pinagtanto ni Esther na ang kanyang estado bilang reyna ay hindi siya ililigtas kung matupad ang kautusan. Mamamatay din siya dahil siya ay Hudyo, ngunit pinaalala sa kanya ni Mardukeo na marahil ay inilagay siya ni Diyos sa posisyon ito para sa panahon ng krisis. Ang mga salita ni Mardukeo ay tumagos sa puso ni Esther. Naunawaan niya na kailangan niyang magdesisyon sa pagitan ng seguridad at tungkulin, sa pagitan ng katahimikan at panganib. Ang kanyang sagot ay nagpakita ng tapang at determinasyon. Ang Kabanata 4, talatang 6 at 17 ay nagsasaad, "Pumunta ka at tipunin ng lahat ng mga Hudyo sa Susa upang mag-ayuno para sa akin. Huwag kumain o uminom ng 3 araw, araw at gabi. Mag-aayuno rin ako kasama ang aking mga dalaga. Pagkatapos nito, magpapakita ako sa hari, kahit na ito ay laban sa batas. Kung mamatay ako, mamatay ako." Sinunod ni Mardukeo ang mga tagubilin ni Esther. Si Esther ay humiling ng 3 araw na ganap na pag-aayuno, walang pagkain at walang tubig. Ang ganitong klaseng pag-aayuno ay lubhang mahigpit at delikado sa katawan. Ngunit hindi ito isang simpleng pagtanggi, ito ay isang ganap na pagtitiwala kay Diyos, na kinikilala na tanging siya lamang ang makakapagbago sa puso ng hari at magliligtas sa bayan ng mga Hudyo. Bagamat hindi tahasang binanggit ang pangalan ng Diyos sa aklat ni Esther, maliwanag na ang pag-aayuno ito ay isang agarang panawagan sa kanya. Sa buong lungsod ng Susa, ang mga Hudyo ay tumigil sa pagkain at pag-inom. Naglalaan ng oras para sa matinding panalangin, humihiling kay Diyos na iligtas ang kanilang bayan. Si Esther at ang kanyang 7 dalaga ay gumawa rin ng parehong hakbang. Ang batang reyna na namuhay sa luho at kaginhawahan, ngayon ay pinipilit ang kanyang katawan na magutom at magutom, handang isakripisyo ang kanyang buhay. Ang bawat oras ng hindi pagkain o pag-inom ay nagpapahina sa kanyang katawan, ngunit pinapalakas ang kanyang determinasyon. Sa 3 araw, alam ni Esther na kailangan niyang kumilos. Isinuot niya ang kanyang mga royal na damit, ang pinakamagaganda niyang kasuotan. Bagamat ang kanyang katawan ay humihina dulot ng pag-aayuno, ang kanyang espiritu ay malakas. Pumunta siya sa pasilyo ng palasyo, ang lugar na tanging ang mga tinawag ng hari lamang ang maaaring pumasok. Sa bawat hakbang, alam niyang maaari siyang maglakbay patungo sa kanyang kamatayan. Kung hindi itataas ng hari ang setro, papatayin siya ng mga gwardya dahil nilabag niya ang batas. Ngunit nagpasya na si Esther, mas pipiliin niyang mamatay na sinusubukang iligtas ang kanyang bayan kaysa mabuhay sa katahimikan habang ang lahat ay nililipol. Tumigil si Esther sa looban, sa harap ng silid ng hari. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok pagkatapos ng 3 araw ng ganap na pag-aayuno. Nilabag niya ang batas ng Persya sa pagpasok ng hindi tinatawag. Bawat sandali, maaring siyang arestuhin at ipapatay ng mga gwardya dahil sa kasalanang ito.
Ang Kabanata 5 Talata 1 ay naglalarawan ng mahalagang sandali. Sa ikatlong araw, sinuot ni Esther ang kanyang mga damit panghari at pumasok sa looban ng bahay ng hari sa harap ng silid ng hari. Nang itaas ng hari ang kanyang mga mata at nakita si Esther sa looban, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Sabi sa talata 2, nang makita ng hari ang Reyna Esther sa looban, siya ay nakatagpo ng biyaya sa kanyang mga mata at iniabot ng hari ang gintong setro na hawak niya sa kamay. Kaya't nilapitan ni Esther at hinawakan ang dulo ng setro. Si Esther ay ligtas na. Maaari siyang lumapit ng walang takot na mamatay. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay naging matagumpay. Nagulat at naging mausisa ang hari nang makita siya pagkatapos ng 30 araw na hindi tinatawag at direktang tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Ang talata 3 ay nagtatala ng kanyang mga mapagbigay na salita. Ano ang nais mo, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Hanggang kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob. Ang ganitong klasing sagot ay karaniwan sa korte ng Persya na nangangahulugang handa ang hari na ipagkaloob halos ang lahat. Gayunpaman si Esther na may malaking estratehikong karunungan ay hindi agad ipinahayag ang kanyang tunay na nais. Mayroon siyang isang planong maingat na inihanda. Ang kanyang sagot ay simple ngunit kapanapanabik. Sabi sa talata 4, sumagot si Esther, kung ikalulugod ng hari, halina't pumarito ngayon ang hari at si Aman sa salusalo na inihanda ko para sa hari. Binanyayahan ni Esther ang hari at si Aman sa isang pribadong salo-salo, isang bagay na inihanda niya ng may malaking pag-iingat. Ang hari ay tuwang-tuwa at iniutos na tawagin agad si Aman upang hindi ito mawalan ng pagkakataon. Magkasama silang nagpunta sa salo-salo. At habang tinatangkilik nila ang alak mula sa pinakamagandang imbakan ng kaharian, muling tinanong ng hari si Esther kung ano talaga ang gusto niya. Ang talata 6 ay nagtatala ng kanyang pagpupumilit. Habang umiinom sila ng alak, sinabi ng hari kay Esther, ano ang iyong kahilingan? Ipagkakaloob ito. Ano ang nais mo? Kahit kalahati ng kaharian, ibibigay ko. Si Esther, na ipinakita ang pasensya at kontrol sa sarili, ay hindi pa rin ibinunyag ang kanyang tunay na kahilingan. Sa pamamagitan ng talino, ipinagpaliban niya ang kanyang kahilingan upang magdagdag ng suspense. Sa halip na ipahayag agad ang kanyang kagyat na pangangailangan, inanyayahan niya ang hari at si Aman sa isang ikalawang salo-salo kinabukasan. Sabi sa talata 8, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong mga mata, at kung ikalulugod ng hari na ipagkaloob ang aking kahilingan, halina't pumarito ang hari at si Aman sa salo-salo na inihanda ko para sa kanila, at bukas ay gagawin ko ayon sa iniutos ng hari. Si Esther ay maingat na nagtataguyod ng lumalaking pagpapakaba, naghahanda para sa tamang sandali ng isang dramatikong pagpapahayag na magbabago ng lahat. Lumabas siya mula sa palasyo ng hari na puno ng kaligayahan, nararamdaman ng karangalan na siya lamang ang naimbitahan sa isang kaganapang ito na tanging kasama ang hari. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay hindi nagtagal. Sabi sa talata 9, si Aman ay lumabas mula sa salo-salo na masaya at may mabuting kalooban, ngunit nang makita si Mardoqueo sa pintuan ng palasyo na hindi tumayo o gumalaw, siya ay napuno ng galit laban sa kanya. Bagaman si Aman ay tila may lahat ng bagay, ang isang simpleng aksyon ni Mardoqueo ay ganap na nagpapahina ng kanyang kasiyahan. Pagdating niya sa kanyang bahay, tinipon niya ang kanyang asawa at mga kaibigan upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Ang Kabanata 5 talata 11 at 12 ay nagtatala ng kanyang mga salita ng kayabangan. Ipinasikat ni Aman ang lahat ng kanyang kayamanan, mga anak at lahat ng ibinigay sa kanya ng hari, at idinagdag pa, wala ni isa man ang inanyayahan ng Reyna Esther sa salo-salo maliban sa akin, at bukas ay muli akong makakasama ng hari sa salo-salo. Aparentemente si Aman ay may lahat, kayamanan, kapangyarihan, maraming anak na lalaki,
at ang natatanging pabor ng reyna. Gayunpaman, may isang bagay na radikal na nagbago sa kanyang saloobin. Ang talata 13 ay nagpapakita ng kanyang malalim na kapaitan at hindi makatarungang pagkabigo. Ngunit wala ni isa sa mga bagay na iyon ang mahalaga kay Aman tuwing nakikita niya ang Hudyo na si Mardoqueo na nakaupo sa pintuan ng hari. Isang simpleng tao na tumangging magpatira pa sa harap niya, na sirain ang lahat ng kanyang kaligayahan, tagumpay at pansariling kasiyahan. Ang kanyang asawa na si Ceres at ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay nagbigay sa kanya ng isang masamang payo at paghihiganti. Sabi sa talata 14, kaya't sinabi ng asawa ni Aman, si Ceres at ng kanyang mga kaibigan sa kanya, gumawa ka ng isang galgala na may taas na mimementisiko at bukas humiling ka sa hari na ipapako si Mardoqueo dito at pagkatapos ay magalak na pumasok sa hari para sa salo-salo. Ito ay ikinatuwa ni Aman at iniutos niyang ihanda ang galgala. Ang gisimpwetisiko ay katumbas ng humigit kumulang 23 metro ang taas. Nais ni Aman na makita ng lahat sa lungsod ng Susa si Mardoqueo na ipinapako sa publiko. Inutusan niyang itayo ang malaking galgala sa magdamag upang ipako si Mardoqueo ng maaga sa umaga. Ngunit sa gabing iyon, isang pambihirang pangyayari ang naganap sa palasyo ng hari. Ang Kabanata 18, talata 1, ay nagsisimula sa isang tila maliit na detalye. Sa gabing iyon, hindi makatulog ang hari at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang aklat ng mga alaala at mga kronika at basahin ito sa kanyang harapan. Hindi makatulog ang dakilang hari na si Asuero sa partikular na gabing iyon, kaya't ipinagutos niyang dalhin at basahin ang mga opisyal na kronika ng kaharian upang magpalipas ng oras. At sa lahat ng mga kasaysayan na maaaring basahin, sa isang pagkakataon, ang mga tagapaglingkod ay nakatagpo ng eksaktong seksyon tungkol sa isang pagpaplanong pagpatay na nadiskubre at iniulat ni Mardoqueo ilang taon na ang nakalipas. Ang talata 2 ay nagpatuloy. At natagpuan nilang nakasulat na si Mardoqueo ay nagulat tungkol sa isang pagpatay na planong isinagawa ni Victa at Teres, dalawang iunuko ng gwardya ng hari na nagtangkang pumatay kay Hari Asuero. Ang hari ay nakinig ng may tumitinding interes habang binabasa nila kung paano nailigtas ni Mardoqueo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtuklas at pag-uulat ng isang nakamamatay na balak. Agad na tinanong ng hari ng may tunay na interes kung anong parangal o gantimpala ang natanggap ni Mardoqueo para sa kanyang bayani at tapat na ginawa. Ang talata 3 ay nagtatala ng nakakagulat at nakakahiyang sagot. Walang ginawa para sa kanya. Wala. Hindi siya nakatanggap ng anumang material na gantimpala, walang pampublikong pagkilala, walang formal na pagkilala sa kanyang ginawang pagliligtas sa buhay ng emperador. At sa eksaktong sandaling iyon, sa simula ng madaling araw, si Aman ay pumasok ng lihim sa looban ng palasyo. Isa lang ang layunin niya, humingi ng permiso sa hari upang ipako si Mardoqueo sa napakabigat na galgala na ipinagawa niya noong magdamag. Nang marinig ng hari na may naroroon sa looban ng maaga, nagtanong siya ng may kuryosidad kung sino iyon. Ipinagbigay alam ng mga tagapaglingkod na si Aman iyon. Sabi sa talata 4, at tinanong ng hari, sino ang naroroon sa looban? Si Aman ay pumasok sa looban ng palasyo upang makipag-usap sa hari tungkol sa pagpapako kay Mardoqueo. Agad na ipinag-utos ng hari na pumasukin siya. Ang kasunod na nangyari ay isang pambihirang ironya na magbabago ng lahat. Ang hari habang malalim na nag-iisip kung paano parangalang si Mardoqueo para sa kanyang tapat na ginawa noon, ay nagtanong kay Aman sa talata X, ano ang gagawin sa lalaking nais ng hari na pahalagahan? Si Aman, na puno ng pride at tiyak na tiwala sa sarili, ay nag-isip, sino pa kaya ang nais ng hari na pahalagahan kundi ako? Naniniwala siyang ang hari ay nais siyang pahalagahan ng personal.
kaya't masigasig niyang iminungkahi ang isang napakabigat, marangyang seremonya, ang pinakamalaki na maiisip ng kanyang mapagmataas na isipan. Ang mga talata 7 hanggang 9 ay nagtatala ng kanyang detalyadong sagot. Para sa lalaking nais ng hari na pahalagahan, dalhin ang damit panghari na isinusuot ng hari, ang kabayo na sinasakyan ng hari, at ang koronang panghari na nasa kanyang ulo. At ibigay ang damit at ang kabayo sa isa sa mga pinakamataas na prinsipe ng hari upang isuot sa lalaking nais ng hari na pahalagahan at ipagmartsa siya sa plaza ng lungsod. Iproklama na, ganito ang gagawin sa lalaking nais ng hari na pahalagahan. Inisip ni Aman nang buo na siya ang makatatanggap ng ganitong napakabigat na parangal, suot ang mga damit ng hari at saksi sa kaluwalhatian ng hari sa kanyang sarili. Ngunit ang sagot ng hari ay labis na nakakasakit at nakakahiya para kay Aman. Sabi sa talata 10, kaya't sinabi ng hari kay Aman, magmadali, kunin ang damit at kabayo tulad ng iyong iminungkahi at gawin ito kay Mardukeo, ang Hudyo na nakaupo sa pintuan ng hari. Huwag mong kalimutan ang anumang sinabi mo. Si Aman ay tuluyang nabulabog, napipi at natatakot. Siya, ang ikalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong imperyo, ay kailangang magbigay galang ng publiko at personal sa Hudyo na si Mardukeo, na pinakamalupit niyang kalaban. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ng hari. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang kinuha niya ang mga damit panghari at ang kabayo ng hari. Mahinang loob, isinusuot niya kay Mardukeo ang mga damit ng hari at pinangunahan siya sa kalye ng lungsod, nakasakay sa napakagandang kabayo ng hari. Sabi sa talata 11, at kinuha ni Aman ang mga damit at ang kabayo, isinusuot si Mardukeo at pinangunahan siya sa plaza ng lungsod na ipinroklama sa harap niya, ganito ang gagawin sa lalaking nais ng hari na pahalagahan. Ang bawat salita na kailangang iproklama ni Aman ay isang matalim na sugat na dumiretso sa kanyang pride. Lahat ng mga tao sa Susa ay nasaksihan ang nakakatawang eksena. Ang makapangyarihang si Aman ay nangyuyuko habang sinusundan ng kabayo, binibigyan ng parangal ang Hudyo na tumangging magpatirapa sa kanya. Matapos ang hindi malilimutang pagpapahiya na iyon, si Mardukeo ay bumalik ng tahimik sa kanyang karaniwang pwesto sa pintuan ng hari na parabang walang nangyaring kakaiba. Ngunit si Aman, na sugatang emosyonal at psikolohikal, ay nagmadaling umuwi. Sabi sa talata 30, pagkatapos nito, si Mardukeo ay bumalik sa pintuan ng hari at si Aman ay nagmadaling bumalik sa kanyang bahay na may nakatakip na ulo puno ng kalungkutan. Pagdating ni Aman sa bahay, ang kanyang ulo ay ganap na natakpan, isang simbolo ng matinding kahihiyan, kabiguan at matinding pagdadalamhati. Habang nanginginig ang kanyang boses, ikinuwento niya kay Ceres, ang kanyang asawa, at sa kanyang mga kaibigan ang nangyari sa nakakatakot na araw na iyon. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng kanyang asawa at mga tagapayo ng isang ibang payo, isang bagay na tunay na nakakatakot. Sabi sa talata 13, kung ang Mardukeo na ito na sa harap niya ay nagsimulang mawalan, ay isang Hudyo, hindi mo siya matatalo. Sa halip tiyak na ikaw ay babagsak sa harap niya. Kinilala nila ng matalino na kung si Mardukeo ay talagang Hudyo, hindi kayang talunin ni Aman siya sapagkat ang Diyos ng Israel ang siyang nagpoprotekta ng labis sa kanyang piniling bayan. Habang patuloy silang nag-uusap ng mga propetikong salitang ito, dumating ng mabilis ang mga yunuko ng hari upang dalhin si Aman sa ikalawang malaking salusalo ng Reyna Esther. Dumating si Aman sa salusalo, ganap na naguguluhan, nahihiya at natatakot sa lahat ng nangyari sa umaga ng araw na iyon. Umupo siya ng nerbyoso kasama ang hari at ang maganda niyang asawa, si Reyna Esther, upang kumain at uminom, ngunit ang kanyang isipan ay magulo at puno ng alalahanin.
Habang sila ay kumakain at umiinom ng pinakamagandang alak ng kaharian, muling tinanong ng hari si Esther ng parehong tanong na itinatanong niya sa nakaraang araw. Ang Kabanata 7, talata 2 ay nagtatala ng kanyang mga salita. At sa ikalawang araw, habang umiinom sila ng alak sa salusalo, sinabi ng hari kay Esther, "Ano ang iyong kahilingan, Reyna Esther, at ito'y ipagkakaloob? Ano ang iyong hinihingi? Kahit kalahati ng kaharian, ito'y ibibigay sa iyo." Sa sandaling ito, hindi na naghintay pa si Esther. Ang oras na ito ay perpekto at kritikal upang ibunyag ang lahat. Ang mga talata 3 at 4 ay nagtatala ng kanyang makapangyarihang at emosyonal na mga salita. "O hari, kung nakatagpo ako ng biyaya sa iyong mga mata, at kung ikalulugod ng hari, ipagkaloob sa akin ang aking buhay bilang aking kahilingan at ang aking bayan bilang aking hiling. Kami ay ipinagbili, ako at ang aking bayan, upang mapahamak, mamatay at masira. Kung kami ay ipinagbili bilang mga alipin at aliping babae, mananahimik ako. Ngunit ang aming kamatayan ay magiging isang hindi mababayarang pinsala sa hari." Ang makapangyarihang hari ay nagulat, nabigla at natakot. Ang kanyang minamahal na reyna, ang magandang babae na pinili niya ng maingat mula sa libu-libong kandidata, ay nasa matinding panganib. Ang isang makapangyarihan ay nagsadyang magplano upang sirain ang buhay ng reyna at ng buong kanyang bayan. Ang talata 5 ay nagpakita ng kanyang agarang at malakas na reaksyon. Sumagot ang Hari Asuero at sinabi kay Reyna Esther, "Sino siya at nasaan siya ang taong may puso ng kayabangan upang gawin ito?" Nais malaman ng hari agad kung sino ang naglakas loob na direktang magbanta sa reyna ng imperyo ng Persya. Ang sagot ni Esther ay tuwiran, malinaw, tiyak at talagang malupit. Ang talata 6 ay nagsabi ng dramatiko. Sumagot si Esther, "Ang kaaway at kalaban ay itong masamang Aman." Kaya't si Aman ay naguluhan sa harap ng hari at ng reyna. Sa isang sandali at tiyak na pagkakataon, nagbago ang lahat ng radikal. Si Aman, na ilang sandali lang ay tahimik na kumakain kasama ang hari at reyna, ay ngayon itinuturo ng publiko at direktang bilang mortal na kaaway ng estado. Ang kanyang mukha ay pumutla. Ang takot at panik ay nagumapaw sa kanya sapagkat alam niya agad na siya ay ganap ng nakondena. Tumayo ang hari mula sa salo-salo, na galit at mabilis na umalis papunta sa hardin ng palasyo upang mag-isip at subukang kalmadohin ng sarili. Ang talata 7 ay nagpapaliwanag ng sitwasyon. Tumayo ang hari mula sa salo-salo, galit at pumasok sa hardin ng palasyo, at si Aman ay nagpaiwan upang magmakaawa kay Reyna Esther para sa kanyang buhay sapagkat nakita niyang ang masama ay itinakda laban sa kanya ng hari. Alam ni Aman na siya ay tiyak na makakalagak ng kamatayan. Sa kabuuan ng kanyang walang pag-asa, nag-iisa siyang nanatili sa silid, desperadong nagmamakaawa kay Esther upang siya'y magdasal para sa kanyang buhay sa harap ng galit na hari. Pagbalik ng hari mula sa hardin matapos ang ilang minuto ng pagninilay, nakita niya ang isang eksenang mas lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Ang talata 8 ay naglalarawan ng fatal na sandali. Nang bumalik ang hari mula sa hardin ng palasyo, nakita niyang si Aman ay nakahulog sa kama kung saan si Esther ay nakahiga. At sinabi ng hari, "Gagambalain mo ba ang reyna sa aking sariling tahanan?" Nang binitiwan niya ang mga salitang ito, tinakpan ang mukha ni Aman. Si Aman ay ganap na desperado nang mahulog siya sa kutsyon kung saan nakahiga si Esther, humihingi ng awa. Ngunit ang hari sa kanyang galit na reaksyon, agad na inisip ito bilang isang direktang pisikal na pag-atake o isang pagtatangkang pang-aabuso laban sa reyna.
Nang walang pag-aalinlangan, ang mga tapat na guwardiya ng palasyo ay tinakpan ng mukha ni Aman ng isang madilim na belo, isang tradisyonal na senyales ng Persya na ang kanyang hatol na kamatayan ay malapit ng mangyari, hindi mababago at agarang ipapatupad. Sa kritikal na sandaling iyon, isang eunuko ng hari ang nagdala ng isang mahalagang impormasyon. Ang talata 9 ay nagsabi, at sinabi ni Arbona, isa sa mga eunuko na nagsisilbi sa hari, narito, sa bahay ni Aman ay may isang galgala na 20 siko ang taas na ginawa niya para kay Mardukeo, ang lalaking nagsalita ng mabuti para sa hari. Kaya't sinabi ng hari, ipako siya doon. Adi, ang malaking galgala na ipinagawa ni Aman magdamag na may nakakabilib na taas na 23 metro na dapat gamitin upang ipako si Mardukeo sa publiko ay magiging sa ironikong pagkakataon ang kanyang sariling hukay, ang instrumento ng kanyang nakakahiya at nakatalang pagkawasak. Ang Kabanata 7 ay nagtapos ng ganap na makatarungan na ang banal na hustisya ay ipinakita ng walang kapintasan. Kaya't ipinako si Aman sa galgala na kanyang inihanda para kay Mardukeo at ang galit ng hari ay humupa. Sa makasaysayang araw na iyon, pagkatapos ng mabilis at karapat-dapat na pagpatay kay Aman, gumawa ng isang mahalagang desisyon ang Hari Asuero upang magbigay galang sa Reyna Esther. Ang Kabanata 8 talata 1 ay nagsabi, sa araw ding iyon, ibinigay ng Hari Asuero kay Reyna Esther ang bahay ni Aman, ang kaaway ng mga Hudyo, at si Mardukeo ay pumasok sa harap ng hari sapagkat ipinahayag ni Esther kung sino siya sa kanya. Si Esther ay sa wakas ipinahayag ng publiko na si Mardukeo ay kanyang pinsan at amang adoptibo, ang nag-alaga sa kanya ng may pagmamahal mula pagkabata bilang isang ulila. Ang lahat ng malawak na kayamanan, mga ari-arian at mga mahalagang kagamitan ni Aman ay legal na ipinasa kay Esther bilang makatarungang kabayaran. Ang hari ay gumawa ng isang mabilis at tiyak na desisyon upang magbigay galang kay Mardukeo para sa kanyang katapatan ayon sa talata 2. Kinuha ng hari ang singsing na kinuha kay Aman at ibinigay kay Mardukeo. At ipinag-utos ni Esther si Mardukeo sa bahay ni Aman. Ang parehong singsing na panghari na ginamit upang selyuhan ang utos ng kamatayan laban sa lahat ng mga Hudyo, ngayon ay nasa kamay ng isang tapat at matuwid na Hudyo. Si Mardukeo ay mabilis na itinaas sa posisyon ng kapangyarihan na dating kay Aman, at naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong imperyo ng Persya. Gayunpaman, ang panganib ay hindi pa tuluyang nawawala. Bagamat si Aman ay namatay at ang kanyang pamilya ay nawasak, ang masamang utos ay nanatili pa rin sa bisa sapagkat ang mga batas ng Persya kapag pinirmahan gamit ang singsing panghari ay hindi mababago ayon sa mahigpit na konstitusyon ng imperyo. Ang lahat ng mga Hudyo sa imperyo ay legal na nakatakdang mamatay. Kinailangan muling magpakita ng matinding tapang si Esther. Sa mga talata 3 at 4, makikita ang kanyang desperadong at emosyonal na pagsusumamo. At muling nagsalita si Esther sa harap ng hari at siya'y nahulog sa kanyang mga paa, umiiyak at nakiusap sa kanya na pawalang bisa ang kasamaan ni Aman at ang plano na kanyang ipinanganak laban sa mga Hudyo. Kaya't iniabot ng hari kay Esther ang gintong setro at si Esther ay tumayo at nanatili sa kanyang harapan. Sa pangalawang pagkakataon, iniabot ng hari ng may awa ang setro upang makapagsalita si Esther ng malaya at mailahad ang kanyang kagyat na kahilingan. Nakiusap si Esther sa hari na sa kahit anong paraan ay bawiin ang mga lihim na batas ng kamatayan. Ang mga talata 1 at 6 ay nagtatala ng kanyang sinabi, at sinabi, kung ikalulugod ng hari at kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong mga mata at kung matuwid sa harap ng hari at ako'y magiging kaaya-aya sa iyong mga mata,
ipag-utos na sumulat ng isang utos na pawalang bisa ang mga lihim na isinulat ni Aman, anak ni Amedata, Agageo, upang wasakin ang mga Hudyo sa mga lalawigan ng hari. Sapagkat paano ko makakayanan na makita ang kasamaan na darating sa aking bayan? Paano ko makakayanan na makita ang pagkawasak ng aking bansa? Ang hari ay naharap sa isang seryosong problemang legal. Ang talata 8 ay nagpapaliwanag ng solusyon. Sumulat kayo para sa mga Hudyo ayon sa inyong pinakamainam na nararamdaman sa pangalan ng hari, at selyuhan ito ng singsing ng hari, sapagkat ang isang utos na isinulat sa pangalan ng hari at selyado ng singsing ng hari ay hindi maaaring pawalang bisa. Inutusan ng hari si Esther at si Mardoqueo na sumulat ng bagong kautusan upang baligtarin ang naunang utos. Tinipon ni Mardoqueo ang mga tagasulat. Ang talata numim ay nagbigay detalye, kaya tinawag ang mga tagasulat ng hari noong 3 buwan sa 23 araw ng buwan, at isinulat nila ayon sa lahat ng iniutos ni Mardoqueo sa mga Hudyo at mga satrapa, mga kapitan, at mga prinsipe ng mga lalawigan mula sa India hanggang sa Ethiopia, sa 122 lalawigan, sa bawat lalawigan ayon sa kanilang kasulatan at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, sa mga Hudyo ayon din sa kanilang kasulatan at wika. Sa mga talata 11 at 12, ipinagkaloob ng hari sa mga Hudyo ang pahintulot na magtipon at ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa anumang pag-atake. Maaari nilang wasakin, patayin at lipulin ang anumang armadong puwersa ng mga tao o lalawigan na magsasalakay sa kanila, kabilang ang mga babae at bata, at kunin ang kanilang mga ari-arian sa parehong araw sa lahat ng mga lalawigan ng Hari Asuero. Sa 13 ng buwan ng 12, ang buwan ng Adar, maaaring ipagtanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili. Ang talata 16 ay nagbuod. Ang mga Hudyo ay nagkaroon ng liwanag, kagalakan, kasiyahan at karangalan. Ang talata 17 ay nagdagdag. Marami sa mga tao sa lupa ang naging mga Hudyo dahil ang takot sa mga Hudyo ay nahulog sa kanila. Dumating ang 13 ng Adar, tulad ng sinasabi sa Kabanata 9, talata 1. Sa buwan ng 12 na siyang buwan ng Adar, sa 13 na araw ng parehong buwan, nang ang utos ng hari at ang kanyang kautusan ay ipapatupad, sa araw ding iyon na inaasahan ng mga kalaban ng mga Hudyo na sila ay magtatagumpay laban sa kanila, nangyari ang kabaligtaran sapagkat ang mga Hudyo ay nagtagumpay laban sa mga napupuot sa kanila. Sabi sa talata 2, nagtipon ng mga Hudyo sa kanilang mga lungsod sa lahat ng lalawigan ng Hari Asuero upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga naghanap ng kanilang kapahamakan, at walang sinuman ang nakapaghadlang sa kanila, sapagkat ang takot sa kanila ay nahulog sa lahat ng mga tao. Sa Susa pinatay nila ang 500 kalalakihan at ang 10 anak ni Aman, ayon sa talata 10. Ngunit hindi nila kinuha ang kanilang mga ari-arian. Sa mga lalawigan, ayon sa talata 16, pinatay nila ang 75 tuition ng kanilang mga kalaban, ngunit hindi rin nila tinangkang kunin ang kanilang mga pag-aari. Ang talata 22 ay nagpapaliwanag ng kapistahan, bilang araw na ang mga Hudyo ay nagkaroon ng kapayapaan mula sa kanilang mga kalaban, at bilang buwan na ang kalungkutan ay naging kagalakan, at ang pagdadalamhati ay naging isang magandang araw, tinawag itong Purim. Dekada pagkatapos, si Esdras ay nasa Babylonia. Ang Kabanata 7 talata 6 ay nagsabi, si Esdras ay umakyat mula sa Babylonia, at siya ay isang masigasig na tagasulat ng batas ni Moises. Ang talata 10 ay nagpapaliwanag, sapagkat inihanda ni Esdras ang kanyang puso upang magtanong tungkol sa batas ni Yahweh, upang ito'y sundin at upang ituro ito sa Israel. Nagbigay si Artaxerxes ng isang kautusan. Sa mga talata 12 at 13 sinabi niya, si Artaxerxes, hari ng mga hari, kay Esdras, pari,
tagasulat na nakakaalam ng batas ng Diyos ng Naway langit. Magbigay ng kapayapaan sa iyo mula sa akin. Ipinag-uutos ko na ang lahat ng tao sa aking kaharian mula sa bayan ng Israel, ang kanilang mga pari at levita na nais pumunta kasama ka sa Jerusalem ay makapupunta. Sa talata 15, ipinag-utos niya na magdala sila ng pilak at ginto na iniaalay ng hari at ng kanyang mga tagapayo sa Diyos ng Israel. Sa talata 20 pa, walang sino man ang maaaring mangolekta ng buwis, tributo o renta. Ang hari ay nagbibigay ng lahat ng may kabutihan. 13 taon pagkatapos, si Nehemias ay ang tagapagbantay ng hari. Ang Kabanata 1, talata 3 ay nagsabi, ang natirang mga tao, yaong mga nanatili mula sa pagkabihag, ay nasa malaking pasakit at kahihiyan at ang pader ng Jerusalem ay wasak. Sa talata 4, nang marinig niya ito, siya'y umupo, umiyak at nagluksa at nagpatuloy sa mga araw ng pag-aayuno at panalangin. Napansin ng hari ang kanyang kalungkutan. Ang Kabanata 2, talata 10 ay nagtatala, ipadala mo ako sa Huda, sa lungsod ng mga libingan ng aking mga ninuno at muling itatayo ko ito. Binigyan siya ng hari ng mga liham at kahoy. Dumating si Nehemias at inayos ang muling pagtatayo. Ang Kabanata 7, talata 15 ay nagsabi, kaya't natapos ang pader sa ika-25 ng buwan ng Elul sa loob ng 22 araw. Sabi sa talata 10, at kinilala nilang ang gawaing ito ay ginawa ng ating Diyos. Pinakawalan ng mga Persa ang bayan, pinunduhan ang templo at pinrotektahan ang Jerusalem. Tinawag si Ciro na pinili sa Isaias, kung wala ang mga Persa, walang templo para kay Jesus. Kung wala si Nehemias, hindi nakaligtas ang Jerusalem. Kung wala si Artaxerxes, mawawala ang pagkakakilanlan ng bayan. Ipinakita ni Esther na ang Diyos ay kumikilos sa mga likod ng mga eksena. Mula kay Ciro hanggang kay Artaxerxes, tinupad ng mga Persa ang mga propesiya. Ibinalik ang pagsamba at pinrotektahan ang bayan mula sa genosidyo, pinanatili ang linya ng Mesiyas. Malinaw ang pamana ng mga Persa. Ginagamit ng Diyos ang bawat kaharian upang tuparin ang kanyang mga layunin at protektahan ang kanyang bayan. Kung ang kwentong ito tungkol sa bayan ng Persya sa Biblia ay nakaapekto sa iyo at nakatulong upang maunawaan ang mga plano ng Diyos sa kasaysayan, mag-subscribe sa channel. Iyon ang mga notification upang hindi makaligtaan ng anuman. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at mga kapatid sa pananampalataya upang sila rin ay makilala kung paano ginamit ng Diyos ang Imperyong Persa upang mapanatili ang kanyang bayan at maghanda ng daan para sa pagdating ni Kristo. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring magdala ng mensahe ng pag-asa at banal na kapangyarihan sa mas maraming tao. Tandaan, kung ginamit ng Diyos ang mga paganong hari upang tuparin ang kanyang layunin, isipin kung ano ang magagawa niya sa iyong buhay kapag ibinigay mo ng buo ang iyong puso sa Kanya. Hanggang sa susunod na video, may mga kwento pang kamangha-mangha mula sa Biblia. Naway pagpalain ka ng Diyos ng masaganang biyaya